may-ari ng aming mga hininga. Ang Diyos ni David, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos na hindi nagbabagong Diyos. Panginoon, salamat sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Salamat sa pagpaparanas, sa pag-iingat mo sa amin, Panginoon. Kung tutuusin, Panginoon, kulang po ang 2 oras lamang, Panginoon, na pagsamba sa iyo. Sa ginagawa mo sa buhay po namin. Yung wala po kaming sakit, yung wala po kaming mga iniinda, yung hindi po kami nagugutom, yung hindi mo po kami pinapabayaan, Panginoon, kulang ang pagtaas namin mga kamay para purihin ka, Panginoon. Ngunit salamat sa grasya mo, Panginoon, that by your grace in the name of Jesus, at katiangs mi itapta. Kaya nga, Panginoon, dalangin ko sa mga salita mong pag-aaralan namin. We ask the Holy Spirit to teach us right now. Not my knowledge, my Lord. Hindi din ang aking mga bunganga, hindi din ang aking dila, Panginoon. Bagkus ang Panginoon na pinagsasamba ko, Panginoon. Ikaw, Holy Spirit, na magturo sa amin. And sa mga nag-iindap na po yung apoy, Panginoon, yung pag-aaralan namin is all about the fire, serving you. Paliyabin mo muli, Panginoon, ng paglilingkod namin sa iyo. Paliyagin mo muli, Panginoon, ang paglilingkod namin, Panginoon, habang nabubuhay kami. Pagpalain mo mga salita mo, Panginoon. Pagpalain mo mga nakikinig. At mas lalo mong pagpalain, Panginoon, ang mga nag-a-apply na mga salita mo. Maghari ka, Panginoon. May taas ka. Inyong ngalan. Itong aming samot dala. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord! Praise the Lord, kunaman. Praise the Lord! Kasi lagkakap sa taon samat yung nagarmusar. Sino po ang kumain? Na naniniwala ko sa umaga na ito ko naman takaboy. May gamaman di kaboy mo. Mabaybayag, grit na. Kahit kumarit na. Sige, gamam lang ka kasi man. Gamam lang. Karawaang man sunarit naman no napudot. Napudot, nalamis. Kasi ang pag-aaralan natin ngayon is all about, sige nga next na, share your fire in serving the Lord. So ngayon paigum ko, baka nalamis, tagaputi aircon. Hanga nalamis ka po iti pamati na. Na damagan man, nalamis ka gaputi aircon, wino nalamis ka gaputi pamatim. Nduwa lang ata. Yung mamadat itatangal daw, in this day, in this hour, we believe that reignite again your fire in serving the Lord. No, wala pong lingid sa ating lahat na we are human. Tao lang po tayo, mga kapatid. And sometimes we are weak. Sometimes na tayo po ay nangihina. Pero kailangan natin bantayan, mga kapatid, ang puso natin. Sabihin mo sa katabi mo, bantayan mo ang puso mo. Sapagkat ang puso po ay deceitful. Yun po yung vlog ko kanina, kaya kung di po nyo napanood yung vlog ko po, alagaan natin yung puso natin because your heart is number 1 target of demons or Satan to destroy you. No. Alam niyo po, ang pinakaunang tinatarget po ni Satan, hindi yung ulo mo. Dahil po, pwede pang magbago yung isip mo. But kung nakuha niya ang puso mo, lagi ka ng talunan. Kaya nga sabihin mo sa katabi mo nga, bantayan mo, kapatid, yung puso mo. No. Bantayan mo, kapatid. Hallelujah. Tinan po natin yung text ng ating pag-aralan. Tinan po natin yung verse. Nalalaman ko na ang mga ginagawa mo ay alam kong hindi ka na malamig, ni mainit man, higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi na mainit ang yung
hindi na mainit ni malamig, isusuka kita. Una na dito napinpintas ka no, nga nalamig ka or mainit ka. So duwat pagpilya. Inya ti kayap mo, nalamiis, winuna pudot. Siguro no, pag pinag-iinit, ang pipilin natin taglamig, dapat malamig. Dahil ang hirap nun, di ba? Yung mga may aircon, yes. Pero yung mga electric fan, no. Ang hirap matulog. But sa pagiging Kristiyano, huwag mo pong piliin yung malamig. Sabi mo sa huwag mong piliin yung malamig ko na. Sapagkat kung naglamig ka at naiwang ka, bumalik ang Lord sa paglalamig mo, kapatid. Nasayang na yung ilang taon mong paglilingkod dahil sa isang iglap lang na taglamig. Kaya meron akong 4 lang po na ituturo paano po tayo mag-share yung fire natin sa iba, pero kung hindi naman tayo umaapoy. Kaya nang sabi ko, kapag pasok mo dito sa church at umaapoy ka, pagpasok mo sa church na to, umaapoy ka, tingnan niyo po yung mangyayari. Imagine mo kung lahat po tayo umaapoy. Na pagpasok natin sa church nito, may experience natin yung hindi natin na-experience. When I was in Saudi, yung mga second service namin ng hapon, hanggang makapreach si pastor. How many times namin na-experience na hindi nakapreach yung pastor? Why? The presence of God is in that place. Ano yung ginagawa? May nag-speaking tongue, dati nakabaliktad ta, karpit garon. E dan nakparparinto mo lang, dagsang sangitan. Almost 2 hours. That crying to the Lord, yung experience, anto pa'y makakanta dyan, worship leader, isang sangit lantan. Eh hindi pa natin na-experience yan. Kaya kung gusto natin ma-experience the heavenly worship, bagamte kabay mo, manitiling tayo umaapoy. Palakpakan tayo manaapoy, Diyos. Sino po nagluluto ng kahoy? Na-experience na nagluto ng kahoy. Tingnan nyo po, no, puro biggang ayay na bayag nga maluto di bulalo. Tama? Kapag uling lang nagdidagkat, katnupay nga ta, kailan pa kaya maluluto ang bulalo kung uling lang ang doon? Ngunit ang gagawan mo, sungrudam. Lagyan mo ng malalaking kahoy at hindi mo hinahayaan na ang tawag nito, mawala yung apoy. Anong nangyayari po? Nabiit nga maluto. Tama? Ganyan din yung paglilingkod natin, pag-worship natin kay Lord. Kung gusto natin ma-experience, nag-prepare ka from Monday to Saturday, yung sarili mo, no Lord, I want to experience in Sunday yung kapangyarihan mo. Lagi ko itong sinasabi sa church, mga kapatid, huwag natin naging ritual lang ang Sunday. Dapat uuwi ka na naramdaman mo yung presensya ni Lord. Uuwi ka na na-experience mo at na-encounter mo yung presensya niya. Amen. Kaya nga po mga kapatid, get ready. Bago tayo ma-share yung fire, bago po natin ma-share yung apoy na mula sa atin, may gagawin tayong 4. 4 lang po yung ituturo ko. Number 1. Sige po, ading. We need to maintain the fire. Kasi hindi mo yan masishare kung hindi ka umaapoy. Tama? But if you are on fire in serving God, di apay mo, maalisan. Tama po ba? Nauray nyo niya papanam, kahit saan kayo punta ni Lord, dapat nakikita pa rin si Jesus sa'yo. Nakikita pa rin yung apoy, kahit saan ka punta, either in your work. Kaya't ko di testimony ni Pastora Precious, may kabagis to, buy-buyo kakabagis. Nadyo ko na, saan man ako pinunta ni Lord, saan man ako dinala ni Lord sa trabaho ko, nakita nila at hindi daw siya yung nagsalita. Ang kanilang mga kaibigan na ka-workmen ang nagsalita, kaya pala di ka sumasama sa amin. Dahil pinanindigan mo ang pananampalataya mo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, panindigan mo din yung pananampalataya mo. Tama po ba? Either in your school, panindigan mo. Lagi kong sinasabi sa mga kumakain dito sa bahay, yan, o reon restaurant me, dalatamang mangan, naimbag na po Diyos. Na, o nakidi, awan samot na po Diyos, ti may pakan min. Awan samot ti matulungan min, ti nag-close iti,
iti restaurant mi nga gasawa, but the grace and the power of God and my faith of my wife. Ano po nangyari? Hindi kami pinababayaan ni Lord. Manatili ka lang umaapoy, mararanasan mo na mararanasan ang hindi mo pa naranasan. Sino nakaranas, gustong maranasan yan? Sabi mo sa kadibin mo, ma-excite ka. No. Alam niyo, kaya hindi tayo na-excite minsan sa pagkilos ng Diyos. It's because nawawala na yung apoy. But kung meron yung apoy na lumiliyab, umaapoy, mangyayari mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Yan din makakatawad ba? May nakakatawa ba sa mga preaching ko? Anak? Kung dito kayo sa harapan, nakikita lahat mga anak. Kaya kung natatawa kayo sa sinasabi ko, the door is open to go out. May nakakatawa ba sa mga sinasabi ko? Shut up, kalabasan. Alam nyo na, how many weeks that we preparing this word, you need to respect that word of God. Pinaghandan po namin ng mga, kaya kami nag-full time bilang pastor. Dahil hinahanda namin ang salita ng Diyos, pero kung tinatawanan nyo lang, yan po yung nakakalungkot din sa amin, lalo na sa Lord. Din po yung number 1, mga kapatid. Fully surrendered in Christ. Para manatili kang umapoy, dapat fully, buo. Hallelujah. Hindi lang buo. The word fully, anong ibig sabihin po ng English dictionary ng fully? Walang itinitira. Hindi lang yung fully na sinasabi yung full. Alam niyo po yung tubig na puno, ganun yung word na fully. Full. No? Kung titingnan po natin, gaano yung surrender mo kay Lord. Meron akong blinag, ang dami yung mga sinasabi nila, but naniniwala ko, if you encountered Jesus, that your Savior, kung na-encounter mo si Jesus, that your Savior, tandam ka titibagaking ka, you need to surrender. Kaya mong i-surrender amin. Kaya ni tatay, sabi ni tatay noon, ang pagbihabiyag na kanong kati pamilya na kat sugal ng mga ayat yung nakadisin, no? Kanya na. Kita man, tinaramid na Apo Diyos tibiyag na, yung surrender na tibagina ka ni Apo Diyos, doing God surrender His life to the Lord. Manong nga trabaho tinted na kanyang tatay? Dalawa pa. Tama? The key is fully you surrender your life into the Lord. And you encounter yung susunod na. Sometimes kasi ito ibabati tayo. Alam niyo yung ibabati? Sa puso natin may tinitira kasi tayo. Sometimes meron tayong tinitira kaya hindi natin na-experience, Lord. But subukan po natin ibigay lahat. When Peter asked Jesus, paano ba yung totally surrender? Anong sabi niya? Ibigay mo lahat. Hindi ka magtitira sapagkat kung ibibigay mo yung lahat, the glory of God you can experience. Ayun ang dapat natin gawin. Surrender all. Kailangan bang i-surrender, pastor? Kailangan bang walang ititira? Patunayan po natin that verse. Tignan po natin. Sige na, Galatians 2 verse 20, I have been crucified. Sabi na, bakit kailangan mong i-surrender? Dahil hindi na, sabi ni pastora, ipaparephrase ko na lang po, hindi na kasi pwedeng uulit pa na ipako natin si Jesus sa cross. Kaya ngayon, kailangan mo nang i-surrender. Tama? Hallelujah. Ano pa? Ano pa yung kailangan mo pang ilansam ni Apo Diyos nga paulit-ulit because of our sin? No. Because every day na meron tayong nakakawang kasalanan, no. Ang sinasabi ko mga kapatid, we are not perfect. Pero yung mga bagay dapat noon na ginagawa mo, pwede mo na ngayon baguhin. Tama? Kung palasabat ka noon, mga anak, mga youth, ngayon hindi ka na sumasabat. Dahil sinurrender mo yung sumasabat ka. At one thing na naalala ko si mami ko, ang pinakamasakit daw hindi yung action. Ang pinakamasakit daw na natatanggap ng mga magulang, gisumbatam sunat ibalabag.
Kaya, be ready for your work. Bantayam di sao. At nakikita ko yung totally surrendered at fully kay Lord, nakikita din yan sa gawa, hindi sa salita. Like sometimes sinasabi natin, Lord, I will surrender my life to you. Gusto ko, Panginoon, lagi akong pupunta sa iyo. Pero basit lang ang problema, handa ka man makitan. Ipakakitan, itunay nga nag-fully surrender ka na Apo Diyos, at daman problema na awan, at talat tasuna, nagdaydayaw ka na Apo Diyos. Uray bagyo nga problema, at talat na, why? Alam niya, in the storm na nararanasan niya, at the back of the storm, at the rainbow nga makunkuna. Alam niyo yung rainbow representing daming kulay, representing a new hope into the Lord. Kaya kung may problema kami mga mag-asawa, wala kami ibang ginagawa kundi naglumuluhod at nagsasama kami gabi-gabi na nananalangin kay Lord. Alam yung kusang dumarating yung blessing. Meron pa nga nag-message sa amin, Pastor, di ako makapunta sa Planet Shakers. Baka pwedeng bilhin mo yung ticket namin kahit kalahati na lang ang bayad namin, bayad mo, Pastor. O baka mamuna nga birthday Gnogos, baka napabayadan ng kit din. Ang siseng, sabi ko sa kanya, wala akong pera. O rin, bayadan to. Kung na naman. Alam niyo, kung blessing Lord at na-surrender mo lahat, magugulat kayong kaya niyang gawin. Kaya nang sabi namin, testimony ng aking mahal na asawa, nag-apuno kami na almost 16,000, pero alam niyo po yung ginawa ng Lord, isang araw niya lang kayang palatihan. Why? Pag nakikita ng anis ka sa pagluhod. And the question right now, kumusta ang pagluhod mo kay Lord? Kapag meron ka lang ba? Pag wala na, tsaka kaluluhod? Hindi, ang gusto ni Lord, kapag walang-wala ka, kapag meron ka, kapag marami kang blessing, andun ka pa rin lumuluhod para mas more na na-experience mo yung holy na sinasabi sa Bible. Tinan po yung next, pangalawa. We need to maintain focus in eternity. Talang anak, the word eternity, hantay mga tagat-toy. Dagay yung kung kilala niyo si Pastor Exud. Sabi niya, Pastor Exud, mas okay pa na sakto lang. Alam yung sakto lang, hindi nagugutom pero walang sakit, pero alam mo sa puso mo na nakahanda ka na for eternity. Kasi dinagat ado kwartam ng mapaborito ka, baka mataya. Baka nyati manyari kanyak, baka anyaman iti mapasamak kanyak ti kinaumagahan, kinabigatan. Diba? Mga kapatid, this is my word in us. Prepare for your eternity. Bakit ko sinasabing na mag-prepare ka? No, may isa kong kaibigan, kababata, 35 years old lang nung namatay. Kaya nga uuwi kami mamaya after ng Bible study doon, uuwi na kami sa Singgan para tingnan ang aking kababata. 35 years old lang, kabatchgayam ni Cherry Aja nga nurse. At isa sa mga sponsor natin sa church. Dakil tinaitulong naman itasab, nagtidso natin almost 2,000. Alam niyo, kapatid, hindi natin hawak ng buwan, na gulat ako that morning. Umiiyak ako kay Lord. Dahil pagbasa ko, kapit na tumutawag ko na, balita daw ngayong matatay na Israelan. Alam niyo, 35 years old. Kaya nga, prepare for eternity. Focus to your eternity. Apay, ang kangatagatoy. Alam mo yung chat ni wife niya sa akin, apay ngay, bati na kami. Apay ngay, hantapay lang nga nagkita almost 15 years, hanta nga nagkita, apay ngay, bati nga kami. May salang isumbat na, asawa na, impabulod lang kanya ni Israel. Impabulod na lang kanya tayo ni Israel. Ni Israel, kat inalan ni Apo. So you need to prepare your life. Taham mo nga bagi ata. Sino nagsasabi ngayon na prepare na? Handa na. Islap mata lang, kanong ko na taray da ospitalan, dead ko, aray balan. Pagdating na doon, awanan ka.
So nga may bigbiga nga napigsapay ti bagi tayo. Hamoy bagbaga nga healthy akpay, kayak pa ti bagi. Wala pong ganon dahil walang nakakaalam kung hanggang kailan ang hininga mo. Sino magtatas ng kamay, alam niya ang hininga niya? Wala pong nakakalam. So prepare in focus to eternity. Hindi na po natin yung verse. Sige, next na. Colossians 3 verse 1 ito. If then you are rest with Christ, seek those things which are above, where Christ sitting at the right hand of God, set your mind to the things above, not on the things on this earth. Hangkong ay bagbaga nga bawal mo ti pangarap, madumakkel ti balahiyo. Hangkong may bagbaga nga bawal nga agarapa met nagkaroon ti sarili nga lugan, because that is the dream. Kaya na po Diyos yung balinteng nga kasyay, but don't focus in that matter. Kasi kung will ni Lord, kusang darating. Sabi mo sa katabi mo, kung will ni Lord, kusayang darating. Pero kung hindi ka pa handa, hindi yan darating. Ipaghandaan mo din. No? Kaya nga sila mami ko, in-experience ko, nakita ko kasi kung paano sila naghanda. Nakita ko yung hirap nila, kaya lumaki din ako sa kanila. 10 years lang na hindi na ako tumira doon. Pero mula ng bata ko, nakita ko yung hirap nila. Never po silang umabsent sa church. Ang umabsent lang ni mami, tadatig rolos ti church mi, ijay home church mi nga nun, dauyot. Bawal ti sumrag. Ayuyot nga grabe yung rumwar nga talaga ti plima, bawal ka nga umunag jay. Na minsan lang sa nga nalagip ko nga umabsent ni mami, ta grabe yung uyok na. Itala, ti buhay na nagserbi ka ni Apo Diyos. Na, ken nainay ko nga mangmangag iti, mula ubing nga, nga na nag-college siya, nga parbangon pa lang agsangsangit ni mami ko. I-redeem ti bagig ko na i-redeem ta anak ko. So nga gapo ka ni mami, nagbalin na ka pastor, bunga na iti kararag ni mami. Kaya it's all about you kung gaano mo ilaban yung anak mo sa pananampalataya at panalangin, kung ano yung gusto mo mangyari sa anak mo. Alam nyo, hindi sila umabsent. Grabe yung paglingkod nila mami ko. No? Nag-serve sila kay Lord. Ibinigay lagi kong nire-remind yung tithes nila, ibigay nyo kay Lord. Alam niyo po, 2 taon. Last year at ngayong taon na to, naranasan nila yung matagal na nilang pinagpipray. Last year, nagkaroon ng sasakyan si daddy ko. And itong taon na naman to, last month, linesing namin yung bahay nila na bago. Alam niyo po, walang shortcut. But sinasabi ko, focus in eternity, susunod na po yung blessing na para sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magsawang ma-excite. Sometimes, hindi ka na-excite kasi para bang, okay na to Lord. Okay na to Lord. No, habang nagsiserve ka, mangarap ka pa rin. But, don't focus about that. Ano ko nga focus nita? Kinainay mo i-ready to eternity mlata. Tanama, matiyak, nagpo-focus ka to eternity, sumusunod din yung pagpapala sa iyo. At daya, mabasa ng Biblia, na sumunod, naglingkod, ibinigay yung buhay kay Lord, na hindi niya pinagpala, walang nagutom. Sabi ni, sinagsabi na walang nagutom. Si David, ang sabi niya, wala pa akong nakita na nagutom na naglingkod sa Diyos. Kaya anong gagawin mo? Prepare and focus in eternity. Dito ay maranasang magsangsangit kaputangan na imas ti sida. Kung dito umiiyak ka dahil sometimes naubusan ng bigas. Alam ko yung mga parents na laging umiiyak yan kung nakikita na lang, paubos na yung grocery, paubos na din yung gasol, paubos na lahat. Ang iyak ko ng mga parents, alam ko at dama ko. Pero tandaan mo ito, sasabihin ko, mag-focus ka lang sa eternity. Ibigay mo yung buhay mo, then mag-work ka. Mag-focus daw sa eternity. Bibigay ni Lord yung buhay. No, magtrabaho din tayo. Wala akong sinasabing focus to eternity, maglingkod ka, tapos umupo ka, matulog ka. No, we need also to do our best para maranasan din natin yung kakaibang pagpapala. Pangatlo po, natin pag-aralan. Sabi niya po dyan, sige na, find your purpose. Damagan man takabay, what is your purpose? Ko naman. Sige, damagan.
Baka talent na dyan takabay mo, what is your purpose? Baka magaling ka kumanta. Kunam. Naman, what is your purpose? Ni Jake, nagpintas ni busis na, ikarkararag na kanabayag ni manang mo. Naling ka pa yung gitara, so nga, how many years that praying your sister, ang kami pa yung agasawang ikarkararag na kan. So ngagyaman kami kaapo Diyos, at inudan na, kaya sidag nakakaniapo Diyos. And what is your purpose right now? Ano yung purpose natin kaya tayo nabubuhay? May makapagsasabi ba? What is your purpose kaya ka andito? And what your purpose kaya ka andito ngayon? At ano po yung purpose kaya ka nabubuhay? One thing lang po, the purpose why you are here in God creating you, millions, nagat-ado kuma iti mabiyag ng sikat pinili na Apo Diyos. One thing is to glorify God. Yan yung purpose mo habang nabubuhay ka. To glorify God. Sabi mo sa katabi mo, i-glory mo si Lord. Hallelujah. Palakpakan man niya po Diyos. Tinan po natin yung verse, what is the purpose? All of us is a divine purpose in serving while we are live. Wala na, Pastor, umot ti talent ko. Ano mga nalingag kanta? Hindi naman ako magaling umawit, hindi naman ako magaling sumayaw, hindi naman ako magaling, tumugtog. Hindi naman ako magaling magsalita. But all of us, they have a purpose. Alam yung pinakamagandang ministry, yung hindi nakikita ng ibang tao. Yung hindi nakikita dito. Ano yung mga hindi nakikitang ministry na alam nyo? Yung walang private nga. Dito kasi nakikita sa live. Ano yung alam yung hindi nakikita? Yun ang gustong-gusto ng Diyos. Ang pinakamagandang ministry, kapatid, ay manalangin. Hindi nakikita ng pastor mo, hindi nakikita ng leader mo, hindi nakikita ng katabi mo, hindi nakikita ng mga churchmate mo, but kung ikaw ay nakikiisa sa panalangin, upang sa ganon, mabago yung kapitbahay mo, mabago yung mga katrabaho mo, mabago yung mga schoolmate mo, yan yung tinitignan ng Diyos. Sabi nga ni Nanay Marieta, na may mayat ngagsaw-sao, nangagungutan, habang trabaho ka, pray ka. Kaysa gungut ka, di nakarkaro nga, inya tiganas mo pa, mabanmog ka pa kiti right? Anda ka nga tulungan, dari anak mo, kiimbaga mo. Katulungan, da kaganda ka tinulungan niya, rami daw, mag-worship kalatan ka, nagkararag. Kaysa di gungut ka naman yan, nagungut ka na atake pa'y tapuso. Na hospital ka. Niya pa'y, kumaro dyan, rit naam, nabaldado ka. Right? Kaya kung hindi sila sumusunod, anong gagawin mo? Mag-worship ka na lang. Manalangin ka na lang. Alam mo, pangalawang ministry ng gustong-gusto ko. Kaya until now, nagpapasalamat po ako. Dahil kung hindi ako sinusundo doon ni mapapanood mo, Kuya Rooney, kung di mo ako sinusundo noon na nasa Saudi ako, naligaw din ako. Alam mo, ang hirap ng ministry ng transport sa Saudi. Layo yung mga sinusundo nila. Susundong kami, ahatid sa church after ng prayer meeting namin, mga alauna na ng madaling araw. Iahatid pa kami. Pag hindi kami kasya sa isang hatidan, anong gagawin? Babalikan niya. 2 bisis. Ang layo-layo or more than 30 minutes yung biyahe. Ganun katindi si Papa Rooney. Papa Rooney pa yung tinitawag ko. I mean, blessing sa kanya. Nakikita ko yung mga post niya, ganda ng mga sasakyan niya na, may sasakyan niya siya. Yung mga anak niya graduate na ng magagandang kurso, mga course na magaganda na. Kaya nakikita ko si Kuya Rooney, tatang papasya-pasyal na lang. One thing, mahalin mo yung purpose mo. Pag minahal mo yung purpose mo, makikita mo someday, ito na pala yung sukli, Lord, na mga ginawa ko. Nabli-bless ako kay ang pinakamatindi pa na hinatid niya yung 1 hour, may sala. Panasundo.
Sunday aja, Friday, taso nga nagsapa, agsunsundot ti Friday, yatid na di church sa, ta kami ti may salang nga sunsundod na nga tayo 1 hour. Ganun niya pinapahalagaan yung souls, yung soul na gustong magsimba. Then after service man, itulod na kumanan. Alain mo yung passion niya, pero one thing, nung minahal niya yung purpose niya to serving God while He is me, nangyari po, pinagpala siya ng Diyos. Kaya mga kapatid, pag yakapin mo yung purpose mo, hindi lang yung yayakapin, iingatan, pahahalagaan yung purpose mo. In God's time, makikita mo din kung paano magsukli ang Diyos. Kasi linakap mo yung purpose mo. So, damagaman tanungin mo yung katabi mo, find your purpose. Kung sa pulo. Sige, tapigan, baka dadarya, iduldulin na nga talent na dito. Baka iduldulin na di kayamanan na. Baka iduldulin na nga milyonis na. Ha? Kasi kung mahanap mo yung purpose mo, ay tigit ko gayang giving. So nga po Diyos, bindisyon ang garoti milyon ko, tamang dadak. Tama? Kanya-kanyang gift. Kung malay mo yun yung gift mo, kung yung gift mo ay giving, develop mo. Iyon ang gift mo. Sabi mo kay Lord, yung purpose ko pala ay mag-bless ng iba. Kaya po, ang gagawin mo sa akin, i-bless mo ako and I will bless other. Amen? Ay meron tayong pinaplano. Alam nyo, iniisip pa lang ni Pastora to, naisip ko na noon. And nung nanaginip, iniisip ni Pastora habang naglalaba, nag-conform kay Ate Malot na meron daw umiiyak, andun ako. Pero ang kailangan ng babae ay pagkain. Kaya magkakaroon po tayo ng mystery box. Mystery box tayo dito. Kayo lang ay tinag, may isang pamilya nga tulungan tayo. Mystery box. May isang pilis, huwag matiklugan ata na makadomingo tiklog. Baka no ito tayo tiklugan, bitagan nanto. Napay nga, nabulok pa yung matitanda ko na. Except lang po itiklog, except lang po iti gulay, gulay, itad mo tulungnis, itad tayo ti Sabado, nalaylay pa yung matitanda ko na. Maliban lang ano itad mo di gulay iti Sabado, iti bigat. Ayay. May isa nga pamilya at may isa nga bulan. Dito tayo, alam yung vision ko noon. Kararag ko so nga ibagbag di purpose nga. Dati vision ko, dati church tayo ano. Dati church tayo na vision ko ato. The church tayo that you are, dati mystery box. Nagato ka no, dagi ka kahon-kahon. Iti mangmang dati mystery box. Yan alam yung ti Sunday, apil-pila da nga. Itad tayo. Di ay iti-vision ko idi. Yung iriringan na gamit na Apo Diyos. Ang ibig sabihin, no, once may salang iti makabulan, ibig sabihin, i-prepare na tayo didaktakil to no the church. Taisan sanay tayo sarili tayo. So, start tayo at next month. No, dati box dito yan, may isang kapilis, may isang sardinas, basta niya ti kaya. Kat na ibagbaga ko nga binindisyon na nakanapos, bumitbit ka ti may sakabanan na. Binindisyon na nakanapo nyo, sinigkan na ka ti 15,000. Kat ibagbaga, my gift is giving. Kung na, sinigkan na ka 15,000, di may sakaban, di mo kayang itad. Tama? Kaya kung pinagpala ka ng Diyos, baka ibagbaga manan, gaputa, na yung rugi tayo ate, siritong man doon dati ng tinag, ang anay mas tanda tayo no pa. Baka ako nanayo ng mud. Please pakiasikaso Kuya Jeff, ipagkit yun baka dati rin, na magkakautan. Kapagkit na eh. Kaya we need nga, simpan tayo. Next month, first Sunday, urnungumon, itad mo ka niya po Diyos. Anyo kaya't ti may di ko na ni Pastora ti vision da ka na dari ti duwa, ununan tayo nga tulungan dari yung marigrigat nga member tayo. Doon na naikan tayo aminan, nati sumaruno, rumar tayo matan nga mangtad, dari nga nga namati. Saya, ang encourage ko ngayon,
no bilines ka ni Apo Diyos, no kaya mo pa nga, i-bless na ka. Kung nanipakyaw ko nga suntok ng suntok, dapat ka kasi mo. Diba, ni Pacquiao ko, danong nga danaw, kasi sa laman tatan, nababamanan 200 million nan, ngayawi doon. Ha? Huwag kang Pacquiao. Huwag kang Pacquiao ng Pacquiao. Kaya kung may papal, oh Lord, binigyan mo ko ng 3,000, magbibigay ako ng isang bundle na noodles. Magkano lang yun? 50 plus. Di ba? Yung 5 yung laman. O, di ba? 3,000 yung binigay, noodles lang. O, di. Ganon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, find your purpose again. Malay mo, yung gift mo pala ay giving, gift mo pala, talent mo pala, galing ka kumanta. You are welcome. Devotion langan, iti kwami. Kan prayer meeting, no mapangkaditan mo usaran. Tinan yung verse. Malapit ako matapos. Philippians 2 verse 12, 13. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only my presence, but much more in my absence. Ang tindi nito, and continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who work in you to will in act order of fulfill His good in purpose. At dati purpose mo, kung na ta good purpose. Iba ka man takapay mo good purpose sa nga bad. Ayun di prayer meeting pa, na nag-preach siya, hanggang nga bulog. Sino may di prayer meeting, hanggang nga bulog. Lubulog kami niya mga bulog, awan di manyarin. Baka man takapay mo kabulog kapsat. Amo yung bulog kon awan, anji masitas ko natay gapu iti. Natay gapu iti. Naka na dyan, noong nga pusa, gapu iti ges. So nga nalaylay, sabi nagkadut isabog na ito, para manakbat ng ating pipino kon talaga ito sabog na. Ngayon no nabulukan, inyapay garot. Awanan. So nga timay sa nga kristyano nga awan dar aramidan na, mabulok. O dapat daramidaw. Nagputputi ka. Ora yung makakita, ora yung makikita takarubam. Basta makikita na ka na po Diyos. Dahil naniniwala ko, pag nakikita ka ng Diyos, siya kasi ang nagsusukli. Hindi yung katabi mo, hindi yung leader mo, hindi si pastor, ang Diyos ang nagsusukli. Palakpakan tayo man na po Diyos. For the last one, kanpar, we need to maintain a blaze. Kunana, sige man na, a blaze the fire. Kung yung una, ano po yung number one? Sino po yung nagtitik no? Number one, ano po yung kanina? Surrender fully. Next. Focus. Pangatlo, find your purpose. Lahat po tayo may purpose. Ito po yung pinakalas para makapag-share mo yung fire. Ano sa? Ablaze the fire. Ang blaze po, ang Tagalog niya po ay alab, lagablab, tingas, or liyab. Yung sinasabi ko kanina, kung wala na pong liyab, hallelujah, kung wala na yung apoy, kung wala na po yung excited mo kay Lord, wala na. Hindi ka makakapag-share ng fire mo. But if God giving you a blessed fire, paano tayo magkakaroon ng blessed fire? Sige, next po anak. Sige na, by reading the Bible. Kung wala ka ng time sa pagbabasa ng Biblia, hindi ka aapoy. Alam niyo mo na bless si Pastor Jerry kay Kuya, tawag nito? Kuya Jeff. Bakit? Sometimes na binigyan ka ng milk tea. Bakit siya na-bless? Dahil sobrang init daw, nakikita niya na nagbabasa. Alam niyo mo, may nakakita nagbabasa ka, mamaya, may nagbigay ng milk tea. Wow! Baka amat rumar kayo balay yun, nagbasa pang Biblia Juwar. Kapot, in example ko ni Jeff, siyempre free time na, magbabasa, nakita na ka na nagpudot. Kasi Pastor Geric is my close friend. Ayun kami di balay na the problema na so sa titrabaho mi nga gasawan. That is may isang give me kasi kami ti kananayon da nga takbuhan iti dati problema na. Ag-advise lang nga baka takbuhan ka ni pastor baka magtagkorta. Full time kami. Awanan. We are living by faith. Ag-advise lang ganyan.
Nagatuti mo, ag-invite ka niya, mga papastor, mapang kami, mapang kami, kape kanya. Alam mo yung sabi niya, na-bless ako, pastor, kasi sobrang init, pero ato nagbabasa. Kaya binigyan ko ng milk tea. Something, kahit hindi mo ipakita sa labas, si pastor nga na-bless kapag nagbabasa ka, mas more our God nakimbagi ti agos mo. Tama? Si Pastor Jerry, limatanan, no? Limatanan na ka na makita ni Kuya Jepan. But God, uray aglimlim kang agbabasa, makikita na ka na ako, Diyos. Eh, lagi kong pinupush yung mga nagagamit dito dahil pinagmamalaki ko sila sa ibang pastor. Panindigan na namin to. Na kapag wala talaga devotion, hindi pwede magamit dito. Pero we are blessed. Yan nakikita ko din sila na lumalago sa kanilang mga devotion. One thing, iiwan ko sa inyo bago matapos ko. Next. Soaking in prayer. Babad sa panalangin. The soaking means hinahanap mo ang Diyos. Paano mag-soak? Pastor, paano ba mag-soak? Kasi yung sinasabing soak. Pagiging babad sa panalangin. And how many hours? Examine yourself. Damagam niyo sariling tata. Manong oras na nagkarkarara. One thing na advice sa amin ni Pastor Ramon, panalangin niyo po ako dahil aakyat ako ng Baguio ng 3 days. Naman, 3 days. Libre manan. Ako pinayadan. And dumalo ako ng prayer gathering doon. Agbayad ako matata, Pastor. Jay, papantay niyo Baguio. Haanan, anak. That is my gift to you. Lahin mo yon, pusang yung may maris ni raramitin na po Diyos tibiyag ni nga gasawa. Kami baka nakatado kwartami, baka ako naglagbib. Kahit na nagitulog na lagi. One thing na nasisiyahan ako sa ginagawa ng Diyos, if you sought God, sa pulong isunan. No nasa pulang isunan, iyaw awat na. Yung kahit ajay, no nasa pulang mo ni, kapag sangsangit ka. Yung kahit ajay, kaysa dyan nagitid tayo, sino dyan karkararag nga ajay, tatalang man nga kararag. Akom amo, no kantong nga sagutan. Yung sa pulong kananayin na po Diyos. May anak, kaya nung sangit kami ang kasawa, after ng anniversary, niya ngay karong tagtangay, alam, pasit ka gatibang putan. Murido kami din, sumabay pa yung breaker. Bis nga maturog kami ta, nagtuktok na dita. Kami nakaturog eh. Makaturog lang. Amon din ba nga na ni wife ko, maturog ka din. Namnaman, dadi sagot ko. Sa sakit ko, Lord, mayaman na nakuha. Nagdalang ko wartak up. Akong ibibiyang church. Sangit, hindi nga aldaw. One thing amon din, naramid na po Diyos. Na mga scroll lang. Lord, kasano ato. Nagbiti sumbat na po Diyos. Tanya nagpa-meeting tayo, da nagpabulod ni Maming, nagsenti. Bis nga mapanjay, church lot tayo ajay. Ibayad yung drum. So nga, nagbit yung 10,000. Yung utang tayo langan ka ni Sis Cherry, dati 5,000 langan. So God, pinakalas bago tayo tumayo. Sige anak, wala na? Sige na. Seeking God first every moment of your life. Alam mo yun, sinisik mo sa every moment. Hanga bulag na ako. Sometimes nabubulag lang tayo sa ginagawa ng mundo. Linis tayo konti, okay na. Linis lang tayo konti, nakalimutan na natin si Lord. Di mo ba alam yung blessing na yan, may nakatago pa sa likod na mas malaki. Kaya huwag kang mabulag sa malit na pagpapala lang. Kaya kung pinagpapala ka ni Lord, more pa rin na maglingkod ka, more pa rin na lumuluhod ka, more pa rin na umihip ka, more pa rin na nagpapasa ka, while dahil piniprepare ka na ng Diyos sa mas malaking pagpapala. Kaya kung nararanasan mo ang Diyos, sabihin mo salamat, but Lord, we want more.
lagi kong ina-advise sa inyo mga kabisado, especially mga youth, na kapag pinagpala na kayo ni Lord someday, kahit hindi na kami, kaya hindi niya kami bless, dala lang po si Lord, hindi niya kami pababayaan. Pero kung sakaling mawala kaming mag-asawa, ang hiniling lang namin, huwag yung pabayaan ng church. Na kapag pinagpala kayo ni Lord, either yung mga parents, either yung mga family na nandito, na kapag pinagpala na kayo ni Lord, please don't forget the church na iniiyak sa inyo. Dahil nilalaban namin kayo sa panalangin. Kahit yung church. Maraming umiiyak sa amin mga pastor. Piniyak nila yung problema nila. Sa amin wala nga kami pagsabihan. Kay Lord lang. One thing lang, iiwan ko sa inyong lahat na nandito. Huwag niyong pababayaan ng church kapag pinagpala na kayo. Dahil nagbigay ng pagpapala, hindi kami, kundi ang Diyos. You rise unto the Lord. Bago tumayo, bago ka tumayo. Can you bow down? Nagdumog ka. Nagdamagam na ako, Diyos, what is your purpose? Shira, Baba, Shikira. What is your purpose? Kaya ka nandito, Joyce. Damagam na ako, Diyos, na di purpose mo. Atin. Shara, Baba, Shikira. Alam ko may purpose ka, kapatid, kaya ka nandito. Use your purpose for the glory of the Lord. Oh, Shikira, Bababasya. Rasha, Takarabasya. Shara, Baba, Shikira, Rasha. Jesus. Sige, dyan lang. Yumuko lang kayo, tanungin mo ang Diyos. Tanungin mo ang Diyos ngayon, kakausapin ka niya. Rababashin, narababashin. Kung mong hayaan, nalalabas ka ngayon na hindi mo nahanap yung purpose mo. Tulungan na kami. Hang kami nga Diyos. Tao lang kami ang kapsutman. Damagam ka ni Apo Diyos na nasa pulag yung purpose mo. Usaram na purpose mo. Use your purpose. Lalo yung sabi ni Kararwa to invite people. To find souls for Jesus. Urababashikira. Sa akin na tunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakong Pwede tayo tumayo kay sa Lord. iyong presensya. Purihin natin siya. Pwedeng lumuhod. Pwedeng lumuhod, pwedeng tumayo, pwedeng nakaupo. Allow God kung ano yung position na gusto mo. Habang pinupuri mo ang Diyos, bahala ka. We need to inspire again. Pwedeng lumuhod, pwedeng tumayo, pero nakaupo lang, pwede din. Ayaw ko mag-lay hands ngayon, hindi ko kayo ililay hands. And allow God to encounter you right now. Ay, hindi ko gusto mag-lay hands. Gusto ko ikaw mismo maka-encounter sa Kanya. Rasa tarabawa sikira. Pura sa takarabatsyat. Habang kinakanta mo, come on, sing this song. Rasa rabababatsyat. Pwedeng tumayo.
Para ma-experience mo talaga, Lord, pwede din lumuhod na mas more. Sa atin Lord, we want the fire again tonight. Oh, Shirarararara. alay ko Rasha ay takarababasya. pusong basag. Nagbabago Come on, alam mo yung kanta na to, sing. sa iyong presensya. Itataas ang aking Fill this place, my Lord. mga kamay. Send this fire again. Rabababasya. Send this fire again, O God. Paliyapin mo kami muli. Ang alay ko ay pusong God. basag. Rasha rabababasya. Nagpapakumbaba sa iyong Come on, ipasurin natin ang puso natin. Itataas ang aking mga Ora sa takarabababasya. Come on, pray na umiyak. Pray ngayon na umiyak kay Lord to restore you again. Rabababasya. Pray na umiyak ngayon kay Lord. Iyak mo yung mga pamilya mo na wala ngayon. Iyak mo yung mga pamilya mo na hindi na nag-worship kay Lord. Rasha. Iyak mo yung pangarap mo. Iyak mo yung pangarap mo. Rababashikirararasha. Ang aking mga kamay sa Diyos na O God. maaakin sa atin na tunay. Fill this place. Open the flood of fire. Open the flood of fire. Musikirararasan. Rabababashikirararasan. Come on, ipasurin natin yung puso natin. Ipasurin mo yung puso mo. God. Oh God. Maghari ka. Oh God. Feel ko. Suriin ko. Come on, ipasurin natin yung puso natin for the last time. Pwede itas mo yung mga kamay mo habang kinakanta natin to. Urararashikirararabasante. Ang iyong kalooban, suriin mo ang puso ko. Pwede mo itas natin yung mga kamay natin habang kinakanta to. Rabababashikirararasante. Oh God! Ikaw! Suriin mo ang puso. Bless these people, Panginoon! Suriin mo Bless ang these people, Panginoon! buhay ko. Bless these people, Panginoon! Rasa takarababasante. Find their purpose! Show the purpose, my Lord! Rabababashikirararasante. Suriin mo ang Rabababasante. buhay ko. Sa takararababashikirararasante. Nais ko'y Yan. ikaw. Oh Lord! Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. Di na Yes, come on, sigaw natin to kanta na to. ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. For the last time yung pinakamalakas. Ninanais ko Rabababasante. ikaw. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba Habang sinurrender sa natin lahat iyong kay Lord, presensya.
May pagkakataon ka na ngayon na sabihin yung gusto mong mangyari. Gusto mong mangyari sa pamilya mo. Kung may mga utang kayo, kung may mga anak ka ngayon, mag-declare ka. Kung gusto mong mabago sila, declare. Nakikinig ang Diyos ngayon. Pura, shikira, kung pangarap mo, pwede mong sabihin na ngayon. Just say to God, andito siya ngayon. Nakikinig sa ngayon sa mga salita mo. Buksan mo ang mga bibig mo. God will use you para mabuo yung pamilya mo na magpupuri. Just surrender to the Lord. Kung pangarap mo may board exam ngayon, declare mo. And mark this day in God's time. Ito yung pinanalangin ko noon. The God who created heaven, my Lord, nakita mo ang kanilang mga daing sa'yo, napakinggan mo, Panginoon. At we ask the Holy Spirit, live in us, my Lord. Guide us. Protect us. Higit sa lahat, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, ang mga members na to. Use them, my Lord, outside in this church to invite and to find souls for you, my Lord. Pagpalain mo po ang kanilang mga pamilya. Ingatan mo po ang kanilang mga pamilya. Buuin mo po ang kanilang mga pamilya in the name of Jesus. Turuan mo din sila, Panginoon, na mahanap yung purpose po nila. Panginoon, ano man ang source of income nila, ang kung kaya nga maitanda po, Diyos. Ngamsi ka nga, Diyos, kapag serserbiya, I declare for this moment na wandag sardang apo Diyos na estudyante ti pinagadal ka. Bagkus pagpapalain mo at pagpapalain mo, Panginoon, ang kanilang mga trabaho, ng kanilang mga magulang, especially the health, Panginoon. Ay wanam iti salunhat da apo Diyos. Kutoy nyaman nga trabaho da. I-bless mo pa. I-bless mo pa, Apo Diyos. I-bless mo ti aming nga source of income da. Dardi kayat nang agnegosyo, Apo Diyos, ikam ti puunan da. Dardi kayat na taga-prol da, Apo Diyos, send them. Dardi kayat na mat, Apo Diyos, iti trabaho, ikam ti trabaho da. Nga hanga diop da, Apo Diyos, diop da ti Domingo. Apo Diyos, italag ko kanyang daritohin, nakararwa. Ipaputput ko ti taima. Palkutang itidaram, Apo Diyos, the blood of Jesus and all the curses of their family. Pinuputol ko na, Panginoon, right now, at pinabalutan ko na ng mga banal na dugo, itinatapon ko na sa naglalagab na po in the name of Jesus. Can you rise up? Wonder tayo ting ato titiimat ting ato itidawat mi amo. Naindak lang ka. In Jesus' name. Taas po natin ang ating mga kamay to receive the benediction from the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. May the love of God the Father and the grace and mercy of our Lord Jesus Christ and the sweet fellowship of the gentle Holy Spirit be upon us all forever and ever. Amen and amen. Ayan, muli po tayong magbati.